Sino bang Pinoy ang hindi nakakakilala sa gulay na to? Patok sa mga nanay dahil sa halos hindi nagbabagong presyo nito sa palengke na 5 piso kada tali. Walang duda na okay talaga itong okra. Taglay nito ang fiber na tumutulong sa digestion, vitamin C na pampalakas ng resistensya, at antioxidants na kontra sa cell damage. Pero alam niyo bang may nang-ookray sa okra? Sa katunayan, hati ang mga opinyon ng mga Pinoy tungkol sa gulay na to. Kayo, kumakain ba kayo ng okra? Ay, hindi po. Oo naman. Masarap na, pampalakas pa. Aba, teka lang naman. Sabi ni Chef Chris Esguerra, give okra a chance. Ang okra pwedeng kainin mula umaga hanggang gabi, mapaalmusal man, tanghalian or hapunan. Kaso karamihan sa atin ayaw ang lagkit nito. Kaya ngayon, bibigyan namin kayo ng 4 na tips or paraan para mabawasan ang lagkit nito. First tip na ibibigay ko sa inyo ay pwede nyo munang ilagay sa freezer ang okra bago nyo islicein. Mga around 30 minutes to 1 hour. Pangalawa, babad ang okra sa acidulated water or tubig na may konting suka or any acid like lemon juice or calamansi. Pangatlo, huwag munang babasain ang okra hanggat hindi nyo pa ito lulutuin. At ang ating pang-apat ay pwede nyo munang hiwain ang okra at itirito muna to bago isama sa ating lulutuin. Tandaan ang mga tip ni Chef para hindi mag-ew sa consistency ng okra. Mabuti pa, lutuin na natin yan. Una, ang putaheng pwedeng lantakan bilang agahan, ang okra and tomato cake. Sa lalagyan may raw oatmeal, idagdag ang asin at baking powder. Nilagyan natin ng konting baking powder ang ating okra and tomato cakes para hindi siya dry at hindi siya matigas ang loob, medyo fluffy siya. Pagkalagay ng itlog, haluin habang binubuhusan ng tubig. Ngayon, ihahalo na natin yung ating bawang at ang bida ng ating dish, ang ating okra. Now na ready na yung ating mixture, pwede na natin siyang itirito sa ating kawali. So pag niluto natin yung ating okra cakes, kailangan konting mantika lang. Para rin tayo nagluluto ng classic breakfast na pancake. Maglaan ng 2 minuto sa pagluluto ng kada side. Buhusan ng cheese spread para magustuhan ng mga chikiting. At ready na ang ating okra and tomato cakes. Pasok ito sa budget sa halagang 120 pesos na good for 5 persons na. Ang ating second okra recipe ay pwedeng pang tanghalian or lunch. Ito ang ating chicken and okra sauté. Ilatag na ang mga sangkap, mga mami. Unang iprito ang chicken strips. Ngayon, naluto na yung chicken natin, pwede na natin ilagay yung the rest of ingredients kasama ng ating okra. Isunod ang sibuyas. Timplahan ng asin at Cajun seasoning. Isang seasoning na mula sa Louisiana at binubuo ng iba't ibang spices gaya ng pepper, thyme, oregano at iba pa. Panghuli ang kamatis. Haluin hanggang maluto. Pwede na tong i-plate. Mabubusog dito ang 5 tao sa halagang 150 pesos lang. At ito na ang ating chicken and okra sauté. Ang okra, pamilyar na sa panlasang Pinoy. Pero alam niyo bang nagmula ang gulay na to sa Africa? Dati itong tinatawag na lady's finger dahil sa hugis daliri nito. Oh, siguraduhin malilinis ang mga daliri ha, dahil tiyak na mapapakamay kayo sa susunod nating okra recipe. Suwak naman itong pangmeryenda. Ang ating pangatlong okra dish ay pwedeng gawin sa usawan para sa ating mga crackers or sa mga chips. Ito ang ating okra and corn stir fry. Iluto ang sausage na magiging meat base ng sausawan.
Idagdag ang sibuyas. Ginamit natin sa ating stir fry ay yung white onions para mas mild yung lasa na babagay sa ating crackers or sa mga chips. Sunod na ilagay ang green bell pepper, bawang at corn kernels na magbibigay ng konting tamis. Now, pwede natin lagay yung ating okra. Isunod ang kamatis at timplahan ng asin at paminta. Haluin ang mga sangkap. Merienda is ready. Ilabas na ang snack ni Bagets at dito isawsaw. 125 pesos ang magagastos para sa dip na good for 5 people. Ready na ang ingredients para sa huli nating dish na inspired by African cuisine. Bamia is an okra and beef stew na nagmula sa bansa ng Sudan. Painitin ang mantika. Dito iluto ang beef cubes. Pag bahagyang naluto na ang karne, ilagay ang sibuyas at bawang. Timplahan ng pampalasang asin at paminta. Ilagay ang tomato paste na magpapaasim at magpapapula rito. Ilalagay na natin ngayon ang ating okra. Buhusan ng beef broth na magsisilbing sabaw ng ulam. Dito na rin maluluto ang baka. Pagkalagay ng ating beef stock, tatakpan natin siya at hintayin natin hanggang lumambot ang ating baka. Mga 45 minutes ang pagpapakulo rito. Eto na ang bamya. Makakakain na ang 4 na tao sa halagang 135 pesos. O diba? Don't judge a veggie by its consistency. Dahil kung sarap at lasa lang ang labanan, hindi mo na ookrayin ang okra.